Sa tigang sinaunang tanawin ng Israel, isang kwento ng mga magulong panahon at banal na interbensyon ang lumalantad, umaabot sa kasaysayan na may mga aral ng pananampalataya at tibay ng loob. Ito ang kwento ng mga hukom, mga pambihirang leader na itinataas ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kadiliman at kaguluhan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Joshua, pumasok ang mga Israelita sa isang panahon na tinampukan ng pagkasira ng moral at paulit-ulit na mga siklo ng kasalanan, pang-aapi at pagsisisi. Ang lupain na dating umunlad sa ilalim ng banal na mga biyaya ay ngayon nahaharap sa mga kaaway sa bawat panig na nagbabanta na burahin ang kanilang pagkakakilanlan at pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan, pinag-alab ng Diyos ang pag-asa sa pamamagitan ng pagtataas ng mga hukom, mga lalaki at babae na pinili upang gumabay magligtas at ibalik ang espiritual na pagkakaayos ng bayan. Ang una sa mga ito ay si Othniel, isang lalaking puno ng tapang na ang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos ang nagdala sa Israel sa tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit ang siklo ay agad na umulit, ang pagsuway na humahantong sa pang-aapi na sinundan ng mga sigaw para sa kaligtasan at mapagpatawad na tugon. Isa sa mga pinaka-inspiradong hukom ay si Deborah, isang propetisa na naglingkod bilang parehong espiritual na leader at estratehista sa militar sa isang panahon na nangangailangan ng tinawag niya si Barak, inuutusan siya. Inuutusan ka ng Panginoong Diyos ng Israel na kumuha ng 10,000 lalaki at maglakad patungo sa bundok. Nag-atubiling si Barak na nagtanong ng may kaba, kung ikaw ay sasama sa akin, ako ay sasama. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako sasama. Ang tinig ni Deborah ay matatag, tiyak na sasama ako sa iyo. Ngunit dahil sa landas na iyong tinatahak, hindi magiging iyo ang karangalan. Sa tulong ng makalangit na patnubay, pinangunahan nila ang isang hindi inaasahang hukbo laban sa general ng Canaan na si Sisera, na ang mga karo ay nagbanta na durugin. Habang nagaganap ang labanan, isang babae na ang pangalan ay Jael ang nagkaroon ng mahalagang papel. Inimbitahan si Sisera sa kanyang tolda para sa kaligtasan. Ngunit pinatahimik siya magpakailanman gamit ang isang pako at pangmartilyo. Ang tagumpay ay kumpleto at ang kanyang katapangan ay naging isang simbolo ng banal na katarungan na naghahatid ng katarungan sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang bayan. Ang kwento ni Gideon ay tungkol sa isang simpleng magsasaka na tinawag ng Diyos upang talunin ang napakalaking hukbo ng Midianita gamit lamang ang 300 lalaki. Nag-alinlangan si Gideon, nagtatanong, kung ikaw ay kasama namin, bakit nangyari ang lahat ng ito sa amin? Sumagot ang Diyos ng banayad, pumaron ka sa lakas na meron ka at iligtas ang Israel mula sa... Hindi ba kita pinapat? Nagtipon si Gideon ng isang maliit na puwersa, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na sa bilang at nagplano ng isang matalinong estratehiya na kinasasangkutan ng mga sulo at mga trumpet. Sa isang gabi ng kaguluhan, nagdulot ang Diyos ng kalituhan sa mga Midianita, ginawang takot ang kanilang makapangyarihang hukbo at nagdala ng kapayapaan para sa Israel. Gayunpaman, sa kabila ng mga banal na tagumpay na ito, nagpatuloy ang siklo ng pagsuway at ang kwento ng bawat hukom ay